Let's go to Intramuros, Philippines. So dito pala yung University of Manila, no? Madadaanan natin siya. Ayan, no? Yung may pula dyan. Yung sa gitna, ayan yung University of Manila. Then, madadaanan din natin ang DOLE. Ayan. So dito pala ang office ng DOLE. So kung meron kayong gustong punta lang kayo dito sa Intramuros. Madadaanan natin siya dyan. Bago tayo makarating sa ating pupuntahan, which is Casa Manila. Dito sa lugar na to, dito natin matatagpuan ang mga lumang kagamitan, lumang mga design ng bahay dyan, yung mga sinaunang tao, pero sila yung mga maharlika noon, sila yung mga bakas ng kahapon ng mga Pilipino. Ang dami palang pumupunta dito mga turista, no? Kasi ito ay talagang kasama na siya sa ating history. So kung mapapansin nyo ang mga pangalan nila, minsan nakikita mo siya sa libro ng ating bansa. So ayan, ang lang dito, ang kagandahan dito, para kang bumalik sa sinaunang panahon. Ikaw ay naghahanap ng pasyalan na gusto mong ma-refresh yung mind mo about sa mga nababasa mo sa libro. Dito parang dumating ka doon sa panahon na yun, parang nakarating ka doon. Ganito pala yung itsura noon ng mga unang tao. Pero itong mga nakatayong gusali na yan, maayos na yan. So syempre, hindi naman lahat ng Pilipino ay mayroong kakayanan ng ganyang kagandang mga structure, no? In reality, talagang ang mga ganyang mga establishment, sila talaga yung mga maharlika noong unang panahon. Sila yung mga, alam mo, yung may mga malalaking properties at na-develop, pero hindi na rin siya sinira sa modernong panahon ngayon. Kung napapansin nyo, medyo malubak-lubak na lang tong daan na to, kasi ewan ko kung sadya bang ginanito to para magdahan-dahan lang siguro yung mga dumadaan, kasi talagang alug-alug ka po pagka dumaan ka sa sa daan na to. Hindi siya kasi plain na simentado katulad nitong malapit sa simbahan na to. Pero doon banda sa mga museum na yun, ay nako, lulubak-lubak talaga, parang inaalog-alog kang ganyan. So yun lang. Pag nandito ka na sa lugar nito, parang feeling mo panahon pa rin ito ng Spanish era. Parang ganito pala yung mga unang tao, no? So ganito pala sila kung mamuhay noon, ganyan. So meron ditong nire-rent na bike. Ayan yung prices niya. So depende sa kung yung, kasi meron silang student discount, iba yung local, iba din yung sa foreigner. Then click ka na lang ng kung anong gusto mong design ng bike, kasi meron pang mababa, meron pang matangkad, meron pang dalawahan, ganyan. So it's your choice, no? Para malibang ka dito sa loob ng Intramuros. So ayan, nakakatuwa, 'di ba, na may ganitong dito pa effects. So para ka talaga ang iyong datingan talaga dito. So may mga tour guide din pala dito. Inalok nga din ako na magsakay daw ng e-bike para daw hindi daw mapagod sa kakalakad. Yun nga ang pinunta ko dito, para maglakad-lakad. Bakit pa ako sasakay ng e-bike? Diba? Hindi ko na enjoy yung beauty niya kung sasakay lang din ako. So ayan, mas pinili kong mag walking. Mas maganda kasi yun, kasi para ma-witness mo talaga within your own eyes yung beauty nung place, diba? Actually, very affordable din naman yung mga prices nila. So, hindi naman masyadong masakit sa bulsa. So, okay lang. Ayan pala yung mga nila, prices.
So, ayan na nga, tayo ay, ayan, pili na kayo. Pero ako, dahil nakasandal ako that time, so, hindi na lang ako nagsakay, pero na-curious ako, kaya, pinuntahan ko na rin. Ayan, ang ganda kasi. Ang cute. Ang cute ng mga bike niya. Parang gusto kong mag-market, no? May dalang basket kasi yung bike. So, parang, ang sarap pumunta siguro sa market. Dalawa po. Yung ticket, ma'am, ano po yung pwedeng pasyalan po? Dalawang ticket? Opo. Wala ano po, 150 lang po. Wala kang barya. Stop mo. Wala kang barya. Let's do this. Oh, ayan. Tara, sige. Aura. Oh, ayan. So, pose. Pose tayo dito. Left. Back. Oh, ayan. Oh, diba? Tingin sa camera. Oops. Ah, diba? Bongga. So, ganyan lang. Sightseeing. At tingin sa baba. Ayan, ganyan siya. So, sa area na to, tayo ay aakyat na. So, yan talaga yung pinaka-entrance ng museum. So, ayan yung red carpet. So, ayan, aakyat na tayo kasi meron siyang second and third floor. So, ayan. Ito yung second floor. Ito yung bintana. Yan, bongga. Kung kayo ay nabuhay noong unang panahon, ito para lang to sa mga maharlika na bahay pagka ganito kalaki, kasi usually pag ikaw naman ay alipin, so syempre ikaw taga-silbi ka lang dito sa mga dating mga politician, mga ganyan, o kaya mga negosyanteng mga asindero. So sila yung may mga ganitong uri ng pamumuhay at saka bahay. Dito makikita yung estado. Kahit naman ngayon, sa panahon natin ngayon, kung hindi maayos, malaki, mga eleganteng mga kagamitan, so makikita mo yung uri ng tao at yung pamumuhay ng isang pamilya. Puro kung mayroon kang ninuno na dito nagmula, siguro ang yaman ng angkan nyo, kasi tingnan nyo naman na preserve pa talaga yung kanilang properties, no? Para i-preserve ang ganitong uri ng properties, it takes maraming maraming historical value siya. So ayun, napakahalaga niya sa ating
kasaysayan para ma-refresh yung mga kabataan ngayon na ganito pala talaga ang unang disenyo or mga, pero syempre ito hindi na talaga ito original, no, kasi syempre yung mga ano ito ay may ano na rin to, may mga kunting touch ng Spanish. You correct me if I'm wrong about sa history natin bilang Pilipino, pero pagka ganito kaganda kasi yung ating sinaunang lahi, 'di ba? Tingnan mo yung design. So meron siyang Spanish touch kasi siguro 'di ba tayo ay na-colonize ng Spaniards, no, back years long ago. So ayun, to be exact hindi ko na alam para balikan ko pa siya. Pero para ito ay i-preserve, so parang reminders na lang din to sa mga bagong generation ngayon na possible pa lang. So sana ito ay hindi siya mawala kasi mahirap po balikan yung nakaraan talaga. Habang ako ay nandito sa loob ng museum na to, napapaisip ako kung sino ang may-ari nitong lugar na tong o kaya itong bahay na to, yung museum exactly. Sino kaya yung may-ari nito, no? Kung ito pa ba ay private or sa government na siya belong. So nakakatuwa lang na may ganito. Ating dito, try nyo na din siyang pasukin para ma-witness nyo kung ano talaga ang meron dito sa loob ng Casa Manila. So ayan siya, mga lumang kagamitan na antique siya. Magaganda din naman siya, tsaka talaga parang mapivisualize mo, mapifeel mo na sana ganito kakayaman, ganito kayaman yung ninuno mo, lola mo, ancestors ba, para siguro kung ganito kayaman ang aking mga ninuno, siguro mga Ayala de Sobil din siguro ang lifestyle, no? Mga ganun, kaya mga maharlika lang ba ganun. Kung ako ay mag-a-appraise ng value sa lugar na to, sa mga bawat design niya at saka sa siguro yung halaga ng lugar niya, no, kung aanuhin natin yung price, siguro mahal na rin to, no, mahal siguro to kasi antique siya so diba, tsaka yung binabayaran din dito yung history, so hindi mababayaran siguro. Kaya priceless siguro itong na to, place na to. Kaya mahalin natin siya o kaya i-appreciate natin siya. Puntahan natin siya para ma-maintain yung ganda niya. Kasi syempre may maintenance din ang lugar na to. So kung walang bumibisita o kaya 'di ba? So anong pambayad doon sa mga taong nandito ng mga empleyado. So yung pagbisita mo dito, parang mo na rin, contribution mo na din na, uy, nakapunta ka dyan, o kaya nakabisita ka dyan, may kunting ambag ka kahit pa paano. Diba, pang maintenance, pang ilaw, mga ganun, diba? Kaya guys, special na kayo. Wala pang mga ilang oras siguro. Malilibot mo na itong buong museum na to. Siguro it takes lang, di ba, 45 minutes, ganun. May ikot mo na yung buong palapag kasi 1, 2, 3 tapos syempre, pero kasi hindi ka naman magtatagal pag nakita mo na siya, parang 'di ba, pag iikot-ikot parang titingnan mo lang, ito yung lumang gantong upuan, ganto kahaba yung table ng mga maharlika noon, dito sila nagmi-meeting, mga ganun. So parang ma-amaze ka na, siguro ito Nara to. Ganon. Tapos ganito yung kanilang kusina dati. Pagka ganyan ang kusina mo noong unang panahon, ang dami mo namang niluluto siguro. Ang dami mo sigurong katulong nung time na yun, no?
Kasi laki ng palayo. Ano ka, meron ka bang restaurant? Pero parang hindi naman. Parang pang family use lang siya kasi wala namang ano, no? Pero maganda na siya. Tapos yun, may banggirahan pa dun, no? Tawag yan, banggirahan yung nasa gilid. Nakikita ko na yan dati sa ano, sa mga sinaunang tao eh. Sa libro din, mababasa din naman siya. So, ayan, parang ang cute, no, na ganito. Luma, pero maganda.